to be almost a match for the forecast for Manila today. They are forecasting 33 degrees in Manila, and it's going to be 31 here. We're almost there. 200 years ago, this week, the Canton of Geneva celebrated its independence from a period of French colonialism. Unfortunately, we had not invited the diplomatic corps. That was a big boo-boo. Just yesterday, Western Europe was celebrating the 70th anniversary of D-Day, which was to lead to the end of the Second World War. You are gathered on the occasion of the 116th anniversary of the proclamation of Philippine independence from Spain by General Emilio Aguinaldo on June 12, 1898. What do all of these moments have in common? They celebrate freedom. Freedom from external influence. Freedom for people to draw their own path into the future. Freedom to create and prosper at peace with others. Yet the threats that we face in the 21st century are of a different kind than those from which we have freed ourselves in the past. A country's state cannot be defined by its tragedies alone, but the magnitude and consequences of Typhoon Hainan, which you know as Typhoon Yolanda, are in the minds and in the hearts of the Swiss people today. Those who were impacted by this typhoon climate-related disaster shall not be forgotten. On another note, allow me 2 moments of recognition. One is in Chêne-Bourgerie, we're very proud to be the home of a man named Guy Fontanet. Guy Fontanet is the former conseiller d'État, so member of the executive, whose remarkable and persistent work after leaving public office was instrumental in recovering the pilfered assets back in the country in the 1980s and 1990s. I remember distinctly in those years when this fight was going on, he was extraordinarily courageous, and it was a lot of suspense for us to know that your country would be done right, and finally he contributed to that. I have been fortunate to cross Mr. Fontanet's path at our local Catholic church, to which he is a fixture, and I know his granddaughter a bit. May his perseverance, he's an old man now, but may his perseverance be saluted today. The second tribute is to the Fédération des Associations Philippines, Ugnayan Bayan. Imagine a country far away where there would be 5,000 Swiss people. They would probably have one organization at most. And on an occasion like this, there would be modest participation. Actually, we probably have 2 organizations. One that speaks Schweizerdeutsch, and the other one for us, Roman. That's a different story. Thanks to you, I've discovered there are no less than 30 Filipino organizations in Geneva, and to the extent where they're coordinated by an umbrella organization. This form of mutual help and solidarity is undoubtedly an example for other communities and associations in Geneva and Switzerland. Thank you to Mr. de Guzman, who unfortunately is not here today, but is a resident of our town. It is here that you've chosen to gather again. Thank you again for your invitation to open this sunny day, and I'm left to say, Mabuhay kayo. Thank you, Mr. Mayor. You have so gracious and kind words to the Filipino people. I particularly like that one particular line about there must be 1 or 2 alliances. Yeah, it's always a joke. But now I think this is not the time for division and Esteban Conejos for the past year. So have a good time. I'm sure that the mayor is actually a vegetarian. So with Filipino dishes, that would be a bit difficult. No?
he has an activity afterwards, and we'd like to thank him. Let's give him another applause. Thank you very much.
we would like to start this program with a prayer. So if we could kindly ask the people responsible for singing the Amazing Grace to please sing the Amazing Grace. From Basel. There's been a change of program. The Basel group is currently being we're having some delays for the Basel group. The fourth watch, if the fourth watch could start. The Pentecostal Quartet. We'd like to call the Pentecostal Missionary Church of Christ, the fourth watch. Mga kababayan, na-delay yung choir from Basel. But anyway, supposedly sila yung mag-i-start and we have a song, a sort of prayer in terms of Amazing Grace. But in their absence, hahabol sila. Let's all do a simple prayer. Let us compose ourselves. Ask the Lord be with us today, this afternoon. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Aming Panginoon, nagpapasalamat kami sa biyayang binibigay mo sa amin sa mga araw-araw bilang migrante na pinoprotektahan mo dito sa bansa ng Swiso. Salamat po sa magandang panahon na binigay mo para aming i-celebrate ang aming Philippine Independence Day. Marami pong salamat sa mga ating mga kababayan na nandito na mula sa iba't ibang mga cantons. Salamat po at binigyan mo sila ng safe passage going to Geneva, even as we pray that you also watch over them as they go home. Salamat po Diyos ko at dinadasal po namin na sana'y maging maligaya at masaya at makabuluhan ang ating programa ngayong hapon. At sana po ay lumakas ang ating pagsasama-sama bilang mga Pilipino dito sa bansa ng Swiso. Sa lahat ng po ito'y aming dinadasal sa kapalan sa inyong anak, to the power of your Son, Jesus Christ. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Thank you very much. Lahat po ay inaanyayahang umupo at atin po munang magpapanood ang presentation ng tableau bago po ang ating lupang hinirang. Ng 7,107 isla sa hilagang kanluran ng Asya na nahahati sa 3 malalaking pulo: Luzon, Visayas, Mindanao, na ang pangunahing lungsod ay Maynila. Isang bansang may populasyong 72 milyon, kaya't siya ang ika-7 may pinakamalaking populasyon sa Asya at ika-12 sa buong mundo. Idagdag pa rito ang 12 milyong Pilipino na nasa ibang bansa. Isang bansang natamo ang kalayaan mula sa mga dayuhang lumapit sa kanya. Maraming dayuhan ang dumating sa bansa. Ang mga Negrito, Malay, at Hindu na nagpasimula ng mga pamunuan ng mga Datu,
Raha, Sultan at Lakan. Ang mga inchik na nagturo ng pangangalakal. Ang pagdating ni Ferdinand Magellan ang simula sa pagsakop ng mga Espanya sa bansa. Pagkakaisang politikal at sedisyon at edukasyon ang ilan sa naging kontribusyon nila sa bansa. Sila ang nakadiskubre sa Pilipinas at tumira sila sa bansa ng higit sa 300 taon. Inalipin nila ang ating mga ninuno at tinawag nila tayong mga Indyo. Dumating din ang mga Amerikano na nagwakas sa pananakop ng Espanyol. Lumisan sila at muling nagbalik upang tubusin ang kalayaan ng bansa mula sa mga Hapon. Mga Hapon na nagtangkang agawin ang bansa sa pamamagitan ng dahas. Dala nila ang galit at sila ay naghasik ng kasamaan sa mga ninuno at pang-akapi sa inang bayan. Sa kabila ng pagmamalabis ng mga dayuhan, may mga bayaning nag-aklas at lumaban sa pamamagitan ng marahas, ngunit matahimik na pamamaraan. Gabriela sila. Siya ang unang Pilipinang namuno ng himagsikan. Matapos ang pagkamatay ng kanyang esposong si Diego Silang, siya na ang humalili at namuno sa pangkat. Sa bulubundukin ng Abra siya naglagay ng himpilan kung saan niya tinipon ang pangkat upang labanan ng mga Espanyol. Hinuli siya kasama ng kanyang tiyuhin at nahatulan sila ng bitay na isinagawa sa Vigan Plaza sa Ilocos. Ang 3 paring martir na kilala sa tawag na Gomburza, Mariano Gomez, Jose Burgos, at Jacinto Zamora. Ang 3 paring na akusahan ng sedisyon at nahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng bitay na isinagawa noong ika-17 ng Pebrero, 1872 sa Bagong Bayan. Marcelo H. Del Pilar, kasama siya ni Rizal at Mariano Ponce na namuno ng propaganda movement. Siya ang pangunahing manunulat ng La Solidaridad. Sino ang hindi makakakilala sa ating pambansang bayaning si Jose Rizal? Siya ang lumaban sa mga Espanyol sa pamamagitan ng matahimik na paraan, ang pluma. Hindi lang siya ang isang mahusay na doktor, isa rin siyang eskultor, pintor at dalubhasang manunulat. Ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo ang mga pangunahing nobelang kanyang isinulat upang ilarawan sa kapwa ng Pilipino ang pang-aapi at pagmamalabis ng mga dayuhang Espanyol, lalo na ng mga pari. Siya ang bumuo ng La Liga Filipina, isang pangkat sibiko na nagbigay daan sa katipunan. Napagkamala ng mga Espanyol na bumuo ng katipunan, bagamat hindi siya sang-ayon sa agresibong pag-aklas. Nahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng firing squad sa Bagong Bayan noong ika-30 ng Disyembre, 1876. Sika Andres Bonifacio, ang bumuho ng lihim na pangkat ng Katipuneros na nag-aklas laban sa mga Espanyol. Ang katipunan na nagpasimula sa Philippine Revolution noong taong 1876. Bagamat siya ay hindi nakatapos, dahil sa taglay niyang talino, siya ang naging pinuno ng samahan at ulo sa pag-aaklas laban sa mga Espanyol. Ilan lamang ang mga bayaning ito ang nagsilbing saklay upang matamasang muli ang inang bayan. Ang kanyang kalayaang niluray, tinapakan, tinapastangan at ipinagkait ng mga dayuhan. Bagamat ang bansang Pilipinas ay maliit kung ihahambing sa mga karatig na bansa,
hindi pa huhuli ang Pilipinas sa likas na yaman at talino, lalo na sa yamang manggagawa na nagbubuhat sa kanyang mamamayan. May mga pari at madre na naglalaganap ng pagpapahalagang moral at relihiyon. Mga doktor at nurse na nangangalaga sa ating mamamayan, sa kalusugan ng ating mamamayan at sa ating may sakit at sumasagip ng buhay. Ang mga abogado, militar at pulis na nangangalaga sa katahimikan ng bansa at sa karapatan ng mamamayan. Mga marino at punong abala. Sa larangan ng turismo. Mga magsasaka at mangingisda. Mga OFW na lumabas ng bansa at bukod sa nakatutulong ng malaki sa ekonomiya ng bansa, ay naghahanap buhay upang mabigyan ng marangal na pamumuhay ang kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Mga inhinyero na gumagawa ng ating mga kalsada at mga gusali. Mga guro na nagbibigay ng edukasyon sa ating mga kabataan. At mga kabataan na siyang pag-asa ng bayan. Lahat po ay inaanyayahang tumayo upang awitin ang ating pambansang awit. Elegante color. Sa dilim mo'y
Thank you very much for that very, very moving tableau by the CCAP group, and also for the singing of the national anthem by the Come to Jesus choral group. Okay, let's just give them time to leave the stage. Right now, We'd like to call on the next on the program is our welcome speech. So we would like to call on our speaker. They're gone. Would you like to introduce our speaker, the person who is responsible for one of the people that are responsible for this very, very enormous gathering of all the cantons of Switzerland to yes. celebrate our very, very special day, our own Philippine Independence Day here, celebrated in Geneva, Switzerland. Okay, so now for the welcome speech, we would like to introduce a person, an outstanding person, who is a product of the University of the Philippines, as well as a dedicated fraternity member. He's a fratman. He belongs to the Beta Sigma fraternity. And he has been suspended from UP for 1.5 years on account of being involved in rumbles, which tells you how much he is willing to fight for what he believes in. Also, he is a member of the University of the Philippines Alumni Association here in Geneva, the UPAAG. He's also an elder of the Couples for Christ, as well as serving as the chairman of the Ugnayan Bayan. So he wears many hats. So ladies and gentlemen, please welcome Mr. Manny Guyena, chairman of Ugnayan. Maraming salamat mga kababayan. I don't know whether that was a flattering speech, no introduction. Pero totoo yun, I'm a product of the university. I'm a lawyer from the University of the Philippines. And prior to that, I was a member of the fraternity. No? Parang inaanan yung mga buhay na ganyan. Nagkaroon ng mga rumble-rumble. Then eventually you discover yourself. And then habang tumatanda, you try to find peace in life, you try to find meaning, and then that means that you're closer to our Lord. And so here I am right now. Sumasabog ang aking puso talaga. I mean, I'm so happy, to see all of you. Simply because that this is parang nagsama-sama tayo ngayong araw from different parts of Switzerland. So I'm very happy about this particular situation. Natutuwa rin ako na ito yung pang-umpisa ng sana sa bawat taon ay magkaroon ng isang host. Pag may na-define na host for the Independence Day, sana ganito rin ang participation natin. No? Dito kasi natin mabubuo ang ating pagkakaisa bilang mga Pilipino sa namigrante dito sa Switzerland. Matagal-tagal rin ako nag-isip, ano ba yung meaning ng Independence Day? No? Nung bata ako, alam ko mga parada sa Luneta. But more and more, you begin to think about what is the meaning of being the nationalism of the Filipino. Nagbasa-basa rin ako about yung Independence Day, itong pinagdaanan natin, bakit nag-develop ang Philippine nationalism. Maraming mga bagay no, nag-igting sa ating puso na begin to think of ourselves as Filipinos. Hindi siya madaling bagay, no? We're an archipelago. And for a lot of time, we were separated from one another. But there came a time in the 1800s na nabuo ang konsepto ng pagiging Pilipino. So, hindi lang naman nag-umpisa kay Aguinaldo, napakaraming mga revolusyon na nag-umpisa. But all of this culminated in terms of the feeling of Philippine nationalism, pagmamahal sa bayan, and identification of as a Filipino. Mahirap maintindihan ang history, no? Mahirap to be able to appreciate what was in the minds and the hearts of our heroes in the 1890s, no? Pero para sa atin dito, for a lot of us, we knew what EDSA was, no?
And that is a microcosm of what it means when you begin to feel what it means to be a Filipino, what it means to be free. And EDSA, to the most recent event, was that kind of a situation. Ang feeling rin ng isang pagiging Pilipino is that in terms of sa mga trahedya na experience natin, at tuwang-tuwa ako, especially, hindi naman natuwa because of the tragedy, but I was so happy about the response, no, of the Filipino community and yung mga Filipino organizations is trying to help out sa mga bansa natin. So I'm not trying to be what they call this. I hope I'm not beginning to start do some lecturing, but I would like to welcome you. Ang theme natin ngayon, Pilipino kailanman, saan man kailanman. Roughly translated, we are Filipinos wherever we are and forever. No? Ang ibig sabihin noon, hindi nangangailangan na sa ating bansa tayo because of the unique situation that we are now migrants. But deep in our hearts, we are Filipinos. No? And that is what we are celebrating right now as being one particular community, although outside of the Philippines. And it's so happy that I'll be seeing you here, and I hope that the program will do justice to the culture of the Filipino people. Thank you very much. Welcome. Thank you, Tito Manny, for welcoming all of us. And we've been informed because of our very big stature to stand up here so we can be seen. So I hope everybody can see us now. Okay, our next speaker is for the opening remarks by Her Excellency Cecilia B. Rebon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maligayang pagdiriwang ng kalayaan ng ating mahal na bayang Pilipinas sa inyong lahat. Happy Independence Day to all of you. Nais ko pong sa una ay i-welcome kayong lahat. Welcome to Geneva dahil Geneva po ngayon ang host ng celebration natin. So on behalf of the Filipino organizations here in Geneva, na pinamumulaan po ng ating speaker dito kanina, si Mr. Manny Goyena, ang napakasipag na presidente ng Ugnayang Bayan, ay anong ibig sabihin po nun? We warmly welcome you to Geneva. Maligaya po ba kayo dito? Yung pong galing sa ibang lugar ng Switzerland, mabuti naman po tadalo nyo ang mas magandang Geneva. Payag ba kayo? Mas magandang Geneva. Bagong dating po ako dito sa Geneva. Ako po ang ambassador sa United Nations. Pero natutuwa po ako dahil simula na ako dumating dito, ang dami ko na pong nakilalang mga kababayan natin. At alam nyo, ito pong mga pagkakilala ko sa ating mga kababayan, ito po ang tunay na diwa ng ibang bansa. Nananatili po silang Pilipinong-Pilipino sa isip at sa damdamin. Di po ba? Ang mga Pilipino overseas ay nananatili po silang very proud of the glorious history of our country. They remain proud of the cultural, beautiful cultural heritage of the Filipino people. Yan po ang tema ng pagdiriwang natin. Pilipino kahit saan, magpakailanman, Pilipino po tayong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagiging maka-Pilipino kahit matagal na kayo dito sa Switzerland. Yung Filipino spirit nyo talagang napakalakas. At yan po ay hindi lang dito sa Switzerland, sa buong mundo. The Filipino spirit of overseas Filipinos remains strong. Kaya nga, maswerte din yung bayan natin, maswerte yung mga kababayan natin sa Pilipinas dahil we have 12 million Filipinos overseas na talagang nagpapalakas ng bayan natin. Sa pagkakataong ngayon, nais ko pong magpasalamat sa inyong lahat at batiin kayo
Dahil napakaganda po at mahalaga ang kontribusyon nyo dito sa Switzerland. Maging anuman ang ginagawa nyo dito sa Switzerland, napakalaki po ng kontribusyon nyo sa pag-unlad ng bayang ito. Maging kayo man ay doktor o nurse or engineer nagtatrabaho sa UN, nagnanani, naglilinis ng bahay, nag-aalaga ng matanda, nagtuturo, isipin po ninyo, napakalaki ng kontribusyon nyo sa pag-unlad ng bayang Swiso. Kung nakikinabang po kayo o tayo o ang bayan natin sa mga ibinabayad sa ating sinusweldo dito, huwag po nating kalimutan, mas malaki ang pakinabang ng Switzerland sa inyong lahat. Tama po ba yan? Okay. Kaya nga po tayong lahat, kahit nasaan, taas noo dahil Pilipino po tayong lahat. Maraming salamat. Happy Independence Day sa inyong lahat. Thank you. Maraming salamat po, Ambassador Rebong. At gusto lang naming ipalam sa inyo na si Ambassador Rebong has been posted in Geneva since December 2013. And before Geneva, she has notably occupied posts at the Philippine Embassy in New York as Consul General and as officer of the permanent mission of the Philippines to the United Nations in New York. She has also occupied a post at the Embassy of the Philippines Consular Affairs. Thank you, Ambassador Rebong. Thank you, Ambassador Rebong. And at this moment in time, we'd also like to call on some of the members of the Philippine Embassy in Bern, the Philippine Mission to the international organizations here in Geneva, and also some of the members of the staff of the Philippine Mission to the WTO. We'd like to thank the participation of the Philippine Mission and for letting us hold some of the meetings of the Ugnayan Bayan in their premises. So without further ado, we'd like to call on the members of the missions and the Philippine Embassy to render us a song, Handog ng Pilipino sa Mundo. Bigyan po natin sila ng masigabong palakpakan.
likhain, kailanman di naaalipin. Handog ng Pilipino sa mundo, mapayapa ang pagbabago. Katotohanan, kalayaan, katarungan ay kayang makamit na walang bahas. Basta't magkaisa tayong lahat. Sama-sama tayo'y tawag na po. Magkasama ng mahirap at mayaman, kapit-bisig, madre, pari at sundalo. Naging langit itong bahagi ng mundo. Kaya iharap tinig ng bawat tao'y bigyan ng pansin. Magkakapatid lahat sa Panginoon, ito'y lagi natin tatandaan. Mga Pilipino sa mundo, mapayapa para ang pagbabago. Katotohanan, kalayaan, katarungan ay kayang makamit na walang tahas. Basta't magkaisa tayong lahat. Handog ng Pilipino sa mundo, mapayapa para ang pagbabago. Katotohanan, kalayaan, katarungan ay kayang makamit na walang dahas. Basta't magkaisa tayong lahat. Handog ng Pilipino sa mundo, mapayapa para ang pagbabago. Katotohanan, kalayaan, katarungan ay kayang makamit na walang dahas. Basta't magkaisa tayong lahat. Handog ng Pilipino sa mundo, mapayapa para ang pagbabago. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang mga Pilipino sa Switzerland! Thank you so much to the Philippine Mission, to the Philippine Embassy and the diplomatic staff based here in Geneva, based in Bern, and also from the WTO mission. So for those who don't know what Handog ng Pilipino sa Mundo means, it means offering of the Filipino to the world. As you can see, what the Filipinos can offer. What a great rendition. Can you please give them another round of applause? Thank you very much. Our next speaker comes from Bern, where he is posted as ambassador in the Philippine Embassy in Bern since July 2011. Before being posted to Bern, he held several positions, notably as Consul General at the Philippine Embassy in Berlin and as Second Secretary at the Philippine Embassy in Athens. He has been with the Department of Foreign Affairs for 27 years. One of his other, One of his other achievements is that he's been married to Miss Noraline Jovaira Baha for
for a couple of years, I guess, who is also a career diplomat, and they have 2 children. Ambassador Baha is also accredited to the Principality of Liechtenstein as non-resident ambassador. So we would like to call on now on His Excellency, Ambassador Leslie Baha. Salamat PA, salamat Bong. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon Geneva. Magandang hapon Switzerland. Pilipinos, saan man, kailanman. Ito po ang tema ng ating pagdiriwang ngayong hapon na ito ng ikasandaan at 16 na anibersaryo ng pagkakaproklama ng kalayaan ng Pilipinas. Naging mas makahulugan dahil ngayon din pong araw na ito ay ika-19 na Filipino Migrants Day. Isang araw ng pasasalamat nung gawing batas ang Migrant Workers Act of 1995. Simula noon hanggang ngayon, ang buong lakas ng pamahalaan ay nakatutok upang pangalagaan ang bawat Pilipino sa abroad. Sa Geneva po natin makikita ang pinakamalaking Filipino diaspora sa buong Switzerland. Kaya po minarapat naming dalahin ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan dito sa Geneva. Dahil wala pong kahulugan ang pagdiriwang ng kalayaan kung hindi kasama ang Filipino community. Sinimulan po namin ito noong 2012 sa Bern, noong isang taon po 2013 sa Zurich, at ngayon nandito po tayo nagkakasama-sama sa Geneva. Nalulugod po ako na maraming Pilipino sa bawat sulok ng Switzerland ay nagpunta dito ngayong hapong ito upang magkaisa sa ating pagdiriwang. Ito po ang pakay natin sa pag-organize ng nationwide celebration upang ang bawat Pilipino sa Switzerland at pati na rin sa Liechtenstein ay magkakilala at maging isang nagkakaisang komunidad para na rin sa kapakanan ng Pilipinas. Sa 2015 po, ay babalik natin ang selebrasyon sa Bern, at sa 2016 naman po, ay pupunta ito sa Luzern. Mga kababayan, sa Pilipinas po at sa ibang bansa, ang temang pangkalahatan ng selebrasyon ng ating kalayaan ngayong 2014 ay pagsunod sa yakap ng mga dakilang Pilipino tungo sa malawakan at permanenteng pagbabago. Marami po mga dakilang Pilipino, mga bayani na nag-uwis ng kanilang buhay para sa ating bansa. Malaki po ang karapatan at responsibilidad ng bawat Pilipino upang pangalagaan ang kalayaan at makamtan ang kaginhawaan ng Pilipinas. Tayo pong mga naninirahan sa abroad ay mahigit kumulang 10% ng populasyon ng Pilipinas. Dahil po sa inyo, mga migrants, matutulungan umangat ang ating ekonomiya. Napapag-aral natin ang mga bata Pilipino upang mapabuti ang kanilang kinabukasan, pati na rin ang ating bansang Pilipinas. Kapag may bagyo at iba pang kalamidad, ang mga Pilipino abroad, tulad nyo dito sa Switzerland, ay pinangungunahan ang paglikap ng pera at iba pang tulong para sa mga nasalanta. Gaya na nangyari noong isang taon nang dumaan ang bagyong Yolanda sa ating bansa. Sa tulong at kabayanihan ninyo, makakamtanawa ng Pilipinas ang malawakan at permanenteng pagbabago. Kasama po sa karapatan at responsibilidad nating mga Pilipino sa abroad ang paghalal ng nararapat ng mga pinuno ng Pilipinas. Binigyan po tayo mga Pilipino abroad
ng pagkakataong bumoto sa halalang nasyonal. Bigyan po natin ng importansya ang karapatang ito upang makatulong tayo sa tinatawag na nation building. Kaya po minarapat namin sa Embassy at sa Mission Consulate General dito sa Geneva na magbukas ngayong araw na ito ng Overseas Voters Registration doon po sa kantong yon upang hikayatin yung mga hindi pa nakaregister gaya ng aming motto na magparehistro para makaboto. Hinihikayat po namin sana kayong magrehistro para na rin po sa kapakanan natin itong lahat. Mga kababayan, matagal ko na pong sinasabi kung sama-sama kayang-kaya. Kung nagkakaisa po tayong Pilipino sa abroad, tayo dito sa Switzerland at Liechtenstein, marami tayong magagawa para sa ating bayang Pilipinas at para na rin sa ating sariling kapakanan. Maganda po ang reputasyon natin dito sa Switzerland, gaya na po ng nabanggit ni Ambassador Remo kanina. Ipagpatuloy po natin ang ating magandang reputasyon para tayo at ang mga anak natin ay makakapagsabi ng taas noo, ako ay Pilipino. Bago po ako magtapos, gusto kong pasalamatan ng taus-puso ang lahat ng organizers at sponsors ng ating selebrasyon ngayong hapon ito. Salamat sa inyong pagkakaisa, sa inyong mga pagsama-sama, matagumpay at kayang-kaya nating maitataos ang Independence Day celebrations. Palakpakan po natin silang lahat. Pilipino, saan man, kailanman, sa Switzerland man, o Liechtenstein, mabuhay ka at mabuhay ang ating bansang Pilipinas. Magandang hapon at maraming salamat po. Maraming salamat po. Bago tayo magpatuloy, we would just like to get the attention of the owner of the car with plates GE 18543. It's a CD plate. It looks like that the alarm has been triggered since quite some time ago. Thank you. So that's GE 18543. It's a CD plate. Okay, thank you, Tito Bong. I would just like to comment on our theme. Can we flash the theme? First, the theme. In Filipino, the theme. Okay. Filipino, saan man, kailan man. And there was something written while Ambassador Baha was speaking. It was living amidst the rice terraces that tower over northern Luzon are a proud people whose way of life existed long before any Spaniards or other foreigners stepped foot in the Philippines. The Benguet, Ifugao, Mountain Province, Abra, Apayao, and the Kalinga tribes reigned over Luzon mountain terrain. Ladies and gentlemen, the Cordilleras.
dabei. Ich kann drunter schon alles unterschiedlich drauf.